kabagalan din silang mag-isip kasi gusto nila ng play safe. At usapang play safe, ito po yung ginawa ngayon ng Korte Suprema. Alam nyo ba na part ng kanilang desisyon na hindi po sila impeachable. Wala mga tuso, sabi nga nung isa kanina hindi sila pwedeng i-impeach o papanagutin kung mali ang kanilang interpretasyon. Ito kasi yung napansin ko nung nagbabasa ako ng desisyon nito, yung 97 pages. So sabi rito, yan, dito pala yun. Sabi dito, members, yan, page 88 po ng desisyon nila, members of collegial bodies cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole. So ano ba yung desisyon nitong collegial bodies? Ang collegial bodies po dito ay ang Korte Suprema. So yung kanilang desisyon, sinasabi nila, ay hindi raw po sila dapat na papanagutin sa kanilang anuman na desisyon na may kinalaman sa impeachment. Especially if these decisions pertain to their decisional prerogatives. So ibig sabihin, pwede po silang mag-commit, no, whether intentional or intentional. Kasi yung pagkakamali po, dapat hindi po ito intentional. Kaya nga pagkakamali eh. 'Di ba? Pero kapag ganyan, deliberately talaga yung ginawa nila, talagang panloloko na po ito sa mga tao. Pero alam po nila may balik po 'yun eh. Pwede silang makasuhan dito pwede silang ipa-impeach, 'di ba? Yung mga involved diyan sa desisyon na 'yan. Now, tingnan niyo po rito so rito po sa kanila ang sabi, hinimay-himay po kasi nila ang mga kasong pwedeng isampa. For the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman, the violations charged must undermine their autonomy. So sa Korte Suprema po, ang pwede lamang raw pong kasong isampa ay yung magsasawalang bahala, no? Yung kumbaga sumisira po sa kanilang pagiging independyente, yung pagiging nilang malaya, yung walang pinapanigan, walang kinikilingan. Kaya naman pala, doon sa decision rin nila, sinabi po rin ni Leonen na hindi namin obligasyon ang paboran ang sino mga politiko o political groups, yung ganon. Medyo kapansin-pansin yun na may mga ganong klaseng wordings. Kaya naman pala, meron pala rito sa kanilang desisyon na dinajustify ng pangungusap na yon, which is ito po sa page 88. Ang sinasabi again, members of collegial bodies, sila po yung collegial body sa kasong ito, na hindi raw po maaaring papanagutin sa anumang mga may kinalaman sa impeachment ng mga desisyon ng Korte Suprema, lalo na kung ito may kinalaman daw po sa kanilang kapangyarihan, no, na maghatol. Ito yung sinasabi ko. Papaano kapag ang Korte Suprema po ang siyang nagkamali na? Because they are not incorruptible. 'Di ba? Hindi sila wala po silang infallibility. Ibig sabihin ng infallibility, not committed to make mistakes. 'Di ba? And besides, hindi kasi yung Karina, yung separation of powers, hindi naman po absolute 'yan eh. Okay, hindi po absolute 'yan. Palagi po meron silang overlapping functions. Yang tatlo na 'yan. Ang executive, judiciary, and legislative. Palagi po silang meron na mga functions na ginagampanan ng bawat isa. They are not the Pope. Even ang Pope, nung araw po, alam nyo ba, ang Vatican, meron po silang doktrina ng infallibility. Kaya po ibig sabihin, ang pare, yung Pope ay hindi po, wala po siyang kakayanan, hindi po siya nagkakamali, parang Diyos. Ganon. Kaya ito pong si Galileo Galilei. No? Meron siyang sinabi dati na ang mundo, correct me if I'm wrong if it's not Galileo or Galileo Galilei, na ang mundo raw po ay patag. At kapag gumawi ka pa, no, hindi ko alam kung pasilangan o pakanluran, basta gumawi ka pa, kasi titignan yung dagat, patag. Diba? Pag nasa dalampasigan ka, pag gumawi ka pa, naglagpas na sa natatanaw, delikado raw. Meron daw pong malaking halimaw na nag-aabang doon.
kakainin yung mga barko. Yun po yung turo ng pari ng Roma noon. So, meron pong kumontra dito na isang scientist. Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Ang sabi ng isang scientist, hindi. Ang sabi niya ay bilog ang mundo. No? Sino nga po uli yun yung nagsabi nun? The world is round. Alam niyo po ba yung nangyari sa tao na yon? Ano siya, excommunicated siya ng simbahang Katoliko. Dahil kinontra niya yung sinabi ng Pope. And then, hundreds of years later, anong nangyari po? Napatunayan ni Cristoforo Colombo. Sabi ni Cristoforo Colombo ay bilog ang mundo. Kasi napansin niya yung orange, sabi niya, tignan niyo yan umuusad yan doon, tapos nawawala. Ibig sabihin, umiikot lang yan. Tapos may kita mo, bumabalik uli yung barko. Hindi totoong may halimaw doon. Tapos lalo pa po yan. No? Makalipas na naman uli ang 100 taon yata yun. Ito naman ang dumating, si Magellan naman. Siya po yung kauna-unahan. Si Magellan, hindi po niya naikot ang mundo. Ang nakaikot po ng mundo, ito pong kanyang lahing Malay, lahing Malayo, no? Kadugo ng mga Pilipino. Ang nakapag-circumnavigate sa mundo. Si Magellan hanggang Cebu lang namatay na. Okay, yun pong kanyang barko na natira, 'di ba? Ilan yan? Niña Pinta, Santa Maria, 'di ba? Ilan na lang yung natira doon na bagyo-bagyo sa karagatan. Oh. Later on na lang si Magellan. Pero si Colombo yun, si Christopher Columbus yung nagsabi noon na pangalawang nagsabi noon na bilog ang mundo. Okay? So yun ang kanilang na parang ganoon ang dating ng Korte Suprema rito. No, parang yung sinaunang simbahang Katoliko na yung Pope hindi po nagko-commit ng pagkakamali. Ano sabihin ng Pope kahit kabubuhan tinuturing po nilang totoo. Okay, that's Aristotle. Yun. Okay? So napakatuso ng Korte Suprema rito, no? Pero mo hindi ayun isa pa sa mga barko yung Trinidad. Ayun. Grabe, no? Alam nyo, ilang gabi ko rin yan na iniisip-isip eh. Ano ibig nilang sabihin dito? Yung desisyon nila, hindi sila pwedeng, pagka sila nagkamali, napatunayang nagkamali, hindi sila po pwedeng papanagutin. So it means, welcome pa rin sa Korte Suprema na i-dispute yung desisyon nila. Di ba? Ang nakapagtataka naman, bakit kinakailangan nilang maglagay ng ganyang mga pangungusap na ngayon lang nangyari ito eh. Na nagsasabing, hindi nyo kami pwedeng papanagutin kung kami ay nagkaroon ng pagkakamali sa aming desisyon. Dahil trabaho namin ang magdesisyon. Bakit naman yung mga pulis pagka nagkamali sa pagganap ng kanilang trabaho, hindi ho ba napapanagot, nakukulong? O yung mga ordinaryong abogado, di ba? Nadidisbar sila. Kapag paulit-ulit ng ganyan yung pagsasablay, ito Korte Suprema to eh. Di ba? Inaasahan po sa Korte Suprema yung impartiality nila, yung hindi po nila pagiging bias sa papanig sa isang grupo, yung bagamat appointee po sila ng presidente. Ito yung inaayawan ko eh. Dapat po kasi ang mga miyembro ng Korte Suprema ay hindi po ito ina-appoint ng presidente ng Pilipinas para wala pong pagtanaw ng utang na loob. Dapat po kasi kapag miyembro ng judiciary natin, taong bayan po ang naglalagay sa kanila. 'Di ba? Ayon po sa kanilang kakayanan. Kaya lang, dahil po sa corrupted na klase ng mga botante ng Pilipinas, dapat po, itong Integrated Bar of the Philippines na lang ang namimili kung sino yung magiging miyembro ng Korte Suprema. Kaso, anong gagawin natin? Diba? Too much democracy. Yan yung sinasabi ko, na yung separation of powers hindi po absolute. Katunayan, may overlapping palagi. Katulad dito, Executive Department. 'Di ba? Siya ang naglalagay ng mga miyembro ng judiciary. Ano nang nangyayari? Tumatanaw ng utang na loob, 'di ba? Tapos etong isang justice diyan na appointee ni PBBM sinisisi ng mga ng iba na hindi man lamang napakinabangan, hindi man lamang tumutol, 'di ba? 'Yun ang problema. Dapat kasi ang hudikatura, yamang sila po ang final arbiter, sila po ang nag-i-interpret ng batas. Then dapat po totally void of politics sila.
'Di ba? Dapat po gano'n. So kung mababago yung constitution natin, yun po yung dapat na mangyari diyan. Okay.